Live traffic update muna tayo mga karangkada. Nakita nyo sa inyong mga screens ay ang live traffic situation ngayon dyan sa North EDSA. Unahin natin na sa right side ng inyong screen yung mabagal ngayon ang daloy ng trapiko. Yan yung northbound lane ng EDSA. Yan yung papuntang Muñoz area, papuntang Balintawak at NLEX. So mabagal ang daloy ng trapiko dyan kasi may construction nga dyan ng MRT 7 station. At syempre may malaking mall sa area na iyan. Samantalang nasa left side ng inyong mga screens, maluwag ang daloy ng trapiko. Yan yung mga galing Kamanava area na papunta ng Cubao area, papunta ng Mandaluyong at Makati. So wala namang maging problema ang mga motorista sa southbound lane. May 21, 2025, Miyerkules. Kaliwat kanan ang kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kami ang bahala sa balita. Diretso sa inyo, walang paligoy-ligoy. Kasama nyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninya Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Mga residente sa iba't ibang lugar sa Mindanao at Bangsamoro Region inilikas dahil sa matinding baha. Nagpapanggap na BPO company sa Cebu na bistong scam hub pala. No contact apprehension, pinayagan na ng Korte Suprema na ipatupad ulit kasunod ng napipintong rehabilitasyon ng EDSA. State of Emergency, idiniklara sa probinsya ng Samar kasunod ng ipinatupad na restriction sa San Juanico Bridge. At traffic enforcer, nagsoli ng napulot niyang wallet na may lamang 20,000 pesos. Muling binaha ang ilang lugar sa Davao at Bangsamoro Region kagabi dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. Isa naman na ang kumpirmadong namatay sa baha sa Davao Occidental. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tocmo. Nagkumahog na makaalis bitbit ang kanilang mga gamit ang mga residenteng ito matapos biglang tumaas ang baha sa kanilang lugar sa Barangay Brar sa bayan ng Dato Angal Midtimbang sa Maguindanao del Sur kagabi. Ayon sa nagbahagi ng video na si Bay Malieha Nasa, nailigtas naman sila na ang ilan ay pansamantalang lumikas sa gymnasium ng isang paaralan doon. Anya, umabot hanggang balikat ang level ng tubig baha sa ilang lugar. Sa mga litrato na kuha ng lokal na pamahalaan, lumusong sa rumaragasang baha ang mga rescuer gamit ang lubid upang masagip ang mga natrap ng mga residente. Sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, ipinatupad ang forced evacuation dahil sa mataas na baha sa poblasyon Dalican kagabi. Maraming residente ang inilikas habang patuloy ang assessment ng lokal na pamahalaan sa bilang ng mga apektado. Sa Davao City, muling binaha ang ilang lugar sa Kalinan District kagabi dahil sa pag-ulan. Kinumpirma ng Office of Civil Defense Region 11 na isa ang kumpirmadong namatay dahil sa baha sa rehiyon. Nalunod sa rumaragasang ilog ang isang 68 taong gulang na lalaki sa kasagsagan ng baha sa Barangay Lapuan sa bayan ng Don Marcelino, Davao Occidental. Ayon sa OCD, karamihan sa naging epekto ng pag-ulan sa Davao Region ay ang pagguho ng lupa. Epekto pa rin ng Intertropical Convergence Zone ng pag-ulan mula pa noong weekend. Padulong nata sa tag-ulan na po. Nata sa boundary karon sa tag-init o tag-ulan. Expected na tunga-tunga sa June, musulit na ang tawag na hanging habagat. Yung southwest monsoon. Payo ng OCD sa mga lokal na pamahalaan at mga residente na paghandaan ang epekto ng tag-ulan at linisin ang mga drainage upang iwas sa baha. Hernel Tocmo, umarangkada sa pagbabalita. Bistado ang modus ng isang nagpapanggap na BPO company sa Cebu pero nang i-scam pala. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Matapos mag-trending sa social media ang post ng isang YouTuber, pinuntahan kahapon ng Cebu City Police Office kasama ang CIDJ at SWAT ang sinasabing lokasyon umano ng isang BPO company na sangkot sa investment scam.
Sa video, isiniwalat ng isang white hacker o ethical hacker ang mga modus na ginagawa umano ng nasabing kumpanya na ginagamit ang alok na investment para makapanghuthot ng pera sa mga kliyente nila. Palipat-lipat din daw ng address ang nasabing kumpanya. Nang matunton ng mga otoridad ang bagong opisina ng BMJ Data Processing Services, tila nakatunog ang mga ito dahil walang tao sa gusali. Napag-alamang wala ding business permit ang BMJ Data Processing Services kaya't agad itong inisyuhan ng cease and desist order at ipinasara. Nag-issue na rin ng show cause order para sa mga may-ari ng kumpanya na kailangang magpakita sa loob ng 72 oras. Sa ngayon, wala pang nagpapakita na empleyado ng naturang kumpanya. Ayon naman kay Mayor Raymond Alvin Garcia, naniniwala siyang marami pang scam hub na nagpapanggap na BPO company at nag-ooperate sa Cebu City. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Natagpo ang patay ang isang gwardiya sa Damuhan sa Cebu. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nagbabalik si Clark Pasuit. Inakala ng kanyang ina na natutulog lang ang anak niyang si John Bel Canillo nang matagpuan niya ito sa damuhan di kalayuan sa kanilang bahay sa barangay Naalad sa Naga, Cebu kaninang umaga. Nag-alala ang ginang dahil hindi pa umuwi mula pa kagabi ang kanyang anak na isang gwardya. Kaya't hinanap niya ito kaninang umaga at nagbaka sakaling nakitulog lang ito sa kapitbahay. Nang makarating sa may damuhan, nakita niyang nakahandusay ang anak katabi ng kanyang motor. Ginising niya ito sa pag-aakala natutulog lang o di kay lasing, ngunit hindi na gumagalaw ang kanyang anak kaya't humingi na ng tulong sa mga kapitbahay at otoridad. Walang nakitang senyales ng foul play ang mga pulis sa inisyal na investigasyon, pero patuloy pa rin inaalam ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Isinailalim na sa state of emergency ang probinsya ng Samar matapos ang ipinatupad na vehicle restriction sa San Juanico Bridge. Sa gitna ng panganib sa supply ng gasolina at pagtaas ng presyo ng bilihin, nakadeploy na rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Live mula sa San Juanico Bridge sa Tacloban, naroon ang ating FMR correspondent na si Don Chu. Don, kamusta dyan? Magandang hapon, Jeg at Ninya. Nandito tayo ngayon sa mismong tulay ng San Juanico na koneksyon ng Leyte at Samar kung saan ipinatutupad na ang 3-ton limit sa mga sasakyan na bilang pag-aahanda sa inaabangang 2 taong major rehabilitation. Ngayong linggo, formal nang idineklara ng Samar Provincial Board ang state of emergency matapos irekomenda ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa panayam kay Vice Governor Arnold Tan. Sinabi niya na makakatulong ito para mapabilis ang paggalaw ng pondo at ayuda para maibsan ang epekto ng mga detour at kakulangan sa supply ng pangunahing bilihin gaya ng pagkain at gasolina. Maglalaan ng pondo ang provincial government para sa subsidiya ng mga apektadong mamamayan. Isa sa pangunahing problema, ang inasahang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Vice Governor Tan, kapag tumaas ang presyo ng krudo, tiyak aakyat na rin ang presyo ng ibang bilihin. Bilang tugon, nagsimula na ang pag-operate ng mga ro-ro vessels sa mga alternatibong pantalan gaya ng Tacloban, Calbayog, Maasin at Biliran para sa cargo at delivery trucks. Tiniyak din ng Tingog Party List na magigipag-ugnayan ito sa DPWH at DSWD upang madagdagan ang fuel supply at subsidized ang ilang transport operation. Sa Calbayog at Catbalogan, nag-umpisa nang magsara ang ilang meat and poultry stores habang ang iba naman ay nagtaas ng presyo. Sa Tacloban naman, may mga pasaherong piniling tumawid ng maglakad para makaiwas sa pila ng sasakyan. Ayon sa DPWH, halos lahat ng 42 spans ng San Juanico ay kailangan ayusin. May corroded steel components at hindi raw tugma sa modern load-bearing standards. Target simulan ang full repair sa kalagitnaan ng taon sa halagang 900 million pesos. Jack, bukas din ang provincial government sa ideya ng chartered vessels para tulungan ang daloy ng medical supplies, pagkain at ganoon din ng krudo. Isinusulong din ang posibleng fuel subsidy sa mga delivery at mga POVs para maiwasan nga ang pagtaas ng pasahe. Jack. Don, si Ninya to, no? Gaano kalala ang epekto sa presyo at supply ng bilihin dyan sa Samar? Ngayong may weight restriction na sa San Juan at kinakailangang mag-detour nitong mga tagadala ng mga supplies na ito.
May mga naiulat na taas presyo sa mga pangunang bilihin na pero karamihan dito ay kontrolado na dahil nga sa declaration ng state of emergency. Meron na ding price freeze sa LPG products pero ang pinaka-apektado talaga dito ay ang gasolina dahil sa ngayon instead na from Leyte ay sa labas lang muna ng Region 8 kumukuha ng supply ang Samar na dati ay sa isang oil depot dito sa probinsya ng Leyte. Hindi man kalakihan pero talagang may increase talaga sa presyo nito at considerably hindi naman natin masasabi na ganun kalala ang situation sa ngayon. Don, ganito, ano yung mga agarang aksyon na ginawa ng lokal na pamahalaan, pati mga national agencies, pati na rin yung Tingog Party List para mabigyan ng solusyon yung krisis dyan? Sa ngayon ay merong libreng sakay na handog ang Tingog Party List. Ito ay araw-araw para sa mga tatawid mula sa Tacloban papuntang Samarside at ganoon din pabalik from Samarside to Tacloban side. At ganoon rin ang ibang mga government agencies kasama na riyan ang Santa Rita LGU. Namigay rin kamakailan ng food packs ang DSWD para sa mga naantalang pasahero at mga commuters. Don, may timeline na daw ba kung kailan na bubuti ang sitwasyon pagdating sa supply chain dyan sa rehiyon at gaano katagal daw itong rehabilitation ng San Juanico? Pag-araw ito abutin ng 2 taon ang rehabilitasyon ng tulay pero ginagawa naman daw ng ating gobyerno ang lahat para kahit papano ay maging normal ang takbo at galaw ng kalakaran dito sa buong Eastern Visayas. Okay, sige Don. Maraming salamat. Kabang-abang nga ang kung paano masisaayos ang sitwasyon dyan. Lalo na isa nga ang San Juanico Bridge at mga pinaka-importanting tulay dito sa bansa. Hindi lang sa koneksyon, kundi sa ekonomiya sa Visayas. Again, maraming salamat Don at mag-ingat ka dyan. Habang nagkakagulo sa supply ng langis, pagkain at kargamento sa Samar at Leyte dahil sa limitadong daan sa San Juanico Bridge, nagsalita na ang DPWH. Sa gitna ng krisis, iginiit ni Secretary Manuel Bonoan na kailangan na ang agarang pagkumpuni sa tulay para maiwasan ang mas malalang sakuna. At kasama natin ngayon si Secretary Manuel Bonoan ng Department of Public Works and Highways para linawin ang mga plano ng pamahalaan sa gitna ng krisis dyan sa rehiyon. Magandang hapon na naimbag nga Malema, Secretary Bonoan. Ay, good afternoon, Ninya. Good afternoon po sa ating taga-subaybay. Maraming salamat po. Secretary, gaano po ka-urgent ang kondisyon dyan sa San Juanico Bridge? At ano po ang nakikita ninyong panganib kung hindi po ito agad maayos? Ay, nako, let me put it this way. Actually, yung San Juanico Bridge natin kasi, yung existing San Juanico Bridge is more than 50 years old. Actually, it was opened in 1973 and sa aming continuous assessment on the bridge, we need actually a total rehabilitation of the bridge kasi marami na pong napapansin namin ng mga sections that is worn out dito sa bridge nito because of obsolescence at matagal na itong nagagamit. And this is the reason why in anticipation to the yung total rehabilitation of this existing bridge, doon sa programa ni Presidente, sa flagship projects niya, meron po kaming sinasang-alang na paggawa ng new bridge within the vicinity. No? That will be the second San Juanico Bridge. Actually, it's now in the works. That will be financed by the Japanese government. So, right now, it will be undergoing the detailed engineering design, and that will take until 2026 siguro, or thereafter siguro in 2027 we will start civil work siguro. Okay. Until it is completed in about 3 years siguro yung estimated time frame. Ang programa po dito niya is actually once this new bridge number 2 will be completed, then isasara sana namin yung entire existing San Juanico Bridge for total rehabilitation and repair to bring it back to its original structural integrity. Anyway,
Ang problema nito is actually in the last week we were given a preliminary assessment from a consulting firm that was engaged by the department in the regional office to make some preliminary assessment. And unfortunately, they found some of the segments under the approach structures of San Juanico Bridge na deteriorated na and unsafe for allowing heavy loads to pass by. Opo. So immediately, because of safety considerations, and we don't want to expose yung motoring public to unnecessary danger, we decided actually to limit the loads that will pass through San Juanico Bridge to 3 tons for the time being. Okay. Sec, ganito na Jack Batallones po, narinig ko kanina na gagawa kayo ng isa pang tulay. Na, ano to, magiging parallel ho ba to? Parallel to dun sa old bridge. At anong mangyayari, Sec? Hindi parallel actually. Ibang daan. It will not be beside the Okay. existing bridge. It will be on another alignment. But it will be very close to the existing San Juanico Bridge. Okay. So pag natapos itong bridge na to, which is permanent din, ay i-rehabilitate yun. So parehas ma-retain naman, parehas yung bridge na yan. May alternative na bridge. The bridge will be a permanent bridge. Yeah. Actually, this will be a permanent bridge. This will be an iconic bridge as well na ginagawa ngayon, yung design nito. And then, after it is completed, yung original plan is actually to close the existing bridge for us to be able to undertake yung total rehabilitation of the old bridge. Okay. Opo. So sa pagkaintindi ko po, Secretary Bonuan, ito ay napaaga itong rehabilitation ng San Juanico Bridge. Hindi naman dapat ngayon kasi kaso nga lang minadali na po kayo dahil nga ayaw po natin syempreng ipahamak yung ating mga kababayan mananatili pa sa peligro, So dapat Tama. gagawin ito kapag isasara to kapag bukas na yung isa, yung parang ganon, ano po. Kaso hindi Ganon po ang mangyayari original yan. Opo. Pero ngayon nandito na po tayo sa sitwasyon na to at ngayong may state of emergency na po dyan sa Samar. Ano po ang immediate solution na inihahain ng DPWH para matulungan naman po ang mga residente at mga negosyo habang nangyayari po ito? Unang-una, we are now undertaking yung retrofitting works on the segments that were recommended to be immediately rehabilitated initially. Para sa ganon, at least we might be able to increase the load capacity that can pass through the bridge towards the end of the year siguro. But it will not be a totally rehabilitated segments. Although sa ngayon pinag-uusapan nga namin if we have all the funds that would be required, then probably lahat ng segments, 42 segments po ito sa Tacloban side and Samar side dito sa approach segments. 42 segments na yan. I think ang programa namin is to continue to rehabilitate it and make it a structurally sound permanent structure na naman. Opo. Okay. Okay. In the meantime, ang kuha namin ngayon, ang immediate activity namin is to undertake the retrofitting works Opo. of the sections that we have allowed only 3 tons load limit po. Okay. Sec, huling tanong na lang po pero tatalon ako ng lugar mula San Juanico sa EDSA. Isang tanong lang po, gaano tatagal yung EDSA rehabilitation at saan magsisimula? Portion by portion po ba ito? Yung EDSA rehabilitation. Yung sa EDSA po, yung rehabilitation, Yes, gaano ba tagal? Yung EDSA rehabilitation, we will start the EDSA rehabilitation. Sec? Naku, mukhang naputol. Naputol na si Sec, ano? Oo, sige. Mukhang baka mobile siya Bali, may makasama naman tayo from DOTR. Mamaya, excited ako makasama yung ating spokesperson. Yes, so hopefully may masagot naman niya yung mga ibang parts na hindi masagot ng DPWH. Again, sir. Okay. Sec? Sec? Sec Bonuan. Sec?
Okay. Wala na talaga. Sige, okay. Okay, sige po. Maraming salamat na po kay Secretary Manuel Bonuan ng DPWH. Ayon sa datos ng Philippine National Police, pumalo na sa mahigit 43.8 billion pesos ang halaga ng iligal na droga na nasabat mula July 1, 2022 hanggang May 17, 2025. Ito'y sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mas mataas ito sa higit 14.3 billion pesos na nasamsam sa kaparehong panahon noon ng Duterte administration. Git ng Pangulo, hindi lang dapat tutok ang mga otoridad sa malawakang sindikato kundi pati sa maliliit na tulak sa kanto. Pero paglilinaw ng Pangulo, dapat pa rin igalang ang due process sa lahat ng operasyon. Nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga at saka nakakasuhan natin at naikukulong natin kung talagang guilty. Inihahanda na ng Department of Justice ang mga dokumento para sa paghingi ng red notice mula sa Interpol laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, maaring idaan sa Interpol at iba pang diplomatic channel ang warrant of arrest na inilabas ng Pampanga RTC Branch 118 laban kay Roque dahil sa kasong qualified human trafficking. Sinabi rin ni Clavano na pinag-aaralan ng DOJ ang iba pang legal na hakbang upang matiyak na maihaharap sa korte ang mga akusado. Kasama si Roque sa mga inuugnay sa operasyon ng umano'y scam hub ng Lucky South 99 sa Pampanga. Pinaboran ng Korte Suprema ang hiling ng MMDA na tanggalin ang TRO sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang NCAP ang sistemang gumagamit ng CCTV at iba pang teknolohiya para mahuli ang mga lumalabag sa trapiko ng hindi pinapara sa kalsada. Ayon sa MMDA, makakatulong ito para hindi lalong bumigat ang trapiko sa EDSA habang may rehabilitasyon. Ipatutupad ang NCAP sa mga pangunahing lansangan gaya ng EDSA at C5. 2022 nang maglabas ng TRO ang Supreme Court laban sa NCAP. Kinwestiyon din ng LTO ang paniningil ng multa sa may-ari ng sasakyan kahit hindi siya ang nagmamaneho sa oras ng paglabag. Balik operasyon na ang No Contact Apprehension Policy o NCAP matapos payagan ng Korte Suprema. Walang hinto ang sasakyan pero pwedeng hulihin at pagmultahin gamit ang CCTV. Disiplina raw ang habol pero dagdag bayarin ba talaga sa masa? Kaya ngayong gabi, ito ang tanong ng bayan. Pabor ka ba na ibalik ang No Contact Apprehension? Mas mabilis nga ang trapiko pero baka naman mabigat sa bulsa nating mga Pilipino. Preno muna at parinig nga ng inyong masasabi. Ay, hindi po ako sir pabor kasi mas lalong patong-patong ang namin violation pag gano'n na sistema. Hindi kasi kawawa naman yung mga rider. Unang-una, pagka nagkaroon ka na ng unang violation, so meron kang another ulit na chance na magkaroon. So pwede magpatong-patong kasi. Laki ng penalty. Mas maganda yung ganon. Dalang hindi mo matatanggi. Makadisiplina yung mga driver sa ganon. Hindi mo alam kung nahuli ka. Bukod doon, malalaman mo lang pagka nahuli ka, yung pag-renew mo na lang ng lisensya. Mas malaki yung gastos eh. Siyempre hindi. Mabigat nga sa bulsa, totoo yun. Kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa'yo pagdating mo ng kuha ng lisensya mo eh. Hindi po kasi magulo. Hindi malalaman kung ano violation. Hindi mo alam kung nakakarami ka na pala ng violation eh. Sir, para sa akin, disiplina kasi yung ibang motorista medyo pasaway na rin sa atin eh. Hindi po kasi una pa lang yung mga signage pa lang dito sa Pinas sablay na, hindi maayos eh. Kung babalik nila yon tapos nanguhuli sila, parang doble. Balik operasyon na ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa gitna ng paparating na tag-ulan, pati na ang balik eskwela. Inaasahan na rin ang mas mabigat na daloy ng trapiko lalo na't sisimulan na rin ang rehabilitasyon ng EDSA ngayong Hunyo.
At kasama natin ngayong live dito sa PRTV Prime Studios, walang iba kundi si DOTR spokesperson and Executive Director Mon Ilagan para sagutin ang mga tanong ng bayan tungkol po sa proyektong ito at kung gaano kahanda ang gobyerno sa masungit na panahon. Yan ha, at saka pasukan. Oo, di ba? Yeah, maganda Nagsabay nga. pa talaga. Oh, yun nga po eh. Magandang hapon, Executive Director Mon Ilagan. Magandang hapon sa inyong dalawa, Jack and Dinya. Good afternoon. Yes, Sir Mon, malinaw na pinayagan na nga muli no, itong NCAP, itong No Contact Apprehension. No? Pero paano po natin masisiguro na patas ito at hindi magiging pabigat sa ating mga motorista? Lalo na raw po sa mga walang kapasidad agad magbayad ng multa. That's right. Una-una, Jack and Ninya, no, ilatag ko muna itong no contact policy, no, ay ang lead agency talaga rito, ang MMDA, ang Metro Manila Development Authority. Bagamat, mostly, ang kasama dito ay road transport, no, land transportation. So, kasama ang Department of Transportation dito para magpatupad din. Especially now, ang aming campaign ay talagang dapat na enforcement and road safety action plans. Yan ang kabilin-bilinan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na palagi unahin ang kaligtasan ng ating mga pasahero ng riding public. Now, ito pong NCAP, ang pagkakaalam ko dito, tutuloy po ito o mauumpisan po ito ng Monday. This Monday Kanina kasi nadidinig ko si Chairman Artes ng MMDA na baka Monday na, no, isiset pa muna nila ito kasi may mga information dissemination pa eh. So it's not totally the actual na ipatutupad na, kundi information dissemination o dry run. Okay. Now, ito po yung sisimulan sa Monday and then kasama ang MMDA. Tapos affected po dito ang 7 mga major destinations. Lahat po muna ng patupad ng NCAP, yun munang nasasakop ng MMDA. Katulad po ng C5, ang EDSA, kasama po yung Mabuhay Lanes, Rojas Boulevard, at saka ang Ortigas. So, ito pong NCAP ay binuo nga para makatulong na rin at madisiplina yung mga drivers at gayon din sa batas trapiko. So, yung tanong nyo kanina rin, babalikan ko, wag ko kayo matatakot sapagkat kapag nahuli po kayo ng mga high-tech camera, yung AI, no? So, magkakaroon ho dito ng proseso. Padadalahan po kayo rito ng mga notices kung sino yung may-ari ng sasakyan. Pero hindi ho kaagad magmumulta sapagkat meron pa ho tinatawag na pag-iimbestiga sila rito at pwede ho kayong makapagreklamo. Okay. Oo, pwede hong sa online, sa pamamagitan, yun hong gusto nyong i-contest, bibigyan ho kayo ng 5 araw. Pwede mo i-dispute? Pwede nyo i-dispute. Kasi yun po ang kinatatakot ng ating mga kababayan. So meron ho, may proseso po yan. Hindi ka agad na magbabayad ka, magmumulta ka. Oo, yun nga. Diba? Kasi dati na-cover ko nga yung ganyan, partner, no? Yung marami nagsasabi niyan, paano kunyari, sasakyan ni Ninya, tapos hindi naman siya yung nagdadrive, iba nagdadrive, tapos yung multa mapupunta sa kanya. Pwede nyo i-contest po yun. Pwede nyo i-process. Kasi kitang-kita naman ang camera natin. Na kitang-kita ng AI na camera. Ngayon, may mga glitch din halimbawa, hindi masyadong nakunan yung numero ng plaka kung sino yung nandoon, pwede pong i-contest yun. Pero dapat bit-bit nyo yung ebidensya. So may proseso po ito, hindi naman kaagad nahulihin. At yun ho, depende po yan, top 20 violations ang in-enumerate ng MMDA po dyan. So yun, from 700 pesos to 1,000 po ang magiging multa, depending on the gravity of your violation sa kalye. Oo, yan yung mga, kunyari, hindi ka nag-stop sa red light, yung mga ganyan. Or sumampa ka sa pedestrian lane habang loading and unloading na hindi ka dapat mag-ano doon. Nag-park ka doon sa bawal. So yun hong mga ganon. So again, ang basis po nito, Republic Act 4136. Ito po yung sa traffic code, Land Transportation and Traffic Code. Kung saan nakasaad po yung mga violation. Pero ako naman, sa ibang bansa kasi, ito ang ginagawa eh. Bakit pag ang Pilipino nasa ibang bansa, hindi nila, paano ko iba? Ang dami nating excuse eh. Paano ko iba nagda-drive? Hindi naman ako yun. Nakapangalan nga sa iyo. Hindi ba, partner and sec? Sabi ko, ba't ka matatakot kung hindi ka lalabag?
Oo. Yun actually, oo. Kaya lahat yan, capture naman yan. Di ba may picture pa nga? Naalala ko sa ibang bansa, padadalhan ka ng picture. Ano yung exactly. ebidensya, kotse mo? Kunyari kung nagsiselfone Itsura mo, ka, ano? di ba? Kung nagsiselfone Ay, ka, yun, yung yes. anti-distracted driving, kasama yan, di ba? Kasama po yun. Pag nakunan ka. Oo. Alam mo naman natin yun kasi kumbaga, part yun ng human error. Kasi nagda-driving while texting o texting while driving. So, kasama po doon. So, may violation po yun. But for example, sir, kunyari, sasakyan ko, kunyari, and then may driver ako. Kunyari yung driver ang lumabag. So, paano po pag ganun? Dapat i-shoulder yun ng employer. Yung driver talaga, siya talaga. Siya talaga. Oo, siya yung may kasalanan. Oo nga, hindi sa naman bagay. Kaya lang ho dito, kailangan meron pang aayusin din dahil yun hong LTO, kailangan din i-update yung mga records ng mga sasakyan. Yung mga, let's say, bumili ka ng sasakyan for 3 months, hanggang ngayon hindi mo pa naililipat o natatransfer sa pangalan mo, may problema po doon. Oo, pero pag hindi mo naman nailipat, again, may corresponding penalty ka pa rin sa LTO. Opo, okay. Tapos kunyari, mag-asawa, ang nag-drive, yung asawa, yung anak, di ba? Ano pa rin yun? Yung pa rin nagda-drive. Kung itago nila, sabihin, hindi ko kilala yung nagda-drive, sino yan? Baka pag tinago na gano'n at hindi ho kayo nag-report, hindi nagbayad ng penalty, then ito na yung magiging cause ng ninyo. Number 1, pwedeng yung sasakyan nyo, impound na yan, or hindi na hindi marerehistro, ay magkakaroon na kayo ng problema sa license registration. Okay. Pero hindi lang siguro naman yung NCAP yung magiging solution natin doon sa na-expect natin na traffic. Ano pa ho ba yung mga nilalatag ng DOTR na ibang solution pa para maibsan yung traffic? Number 1 kasi dyan, aside from NCAP, kailangan more deployment din ng mga traffic enforcers. Hindi naman porket NCAP na yan, wala ka nang i-deploy. So ito lang ho, para at least hindi mahaba yung altercation ng MMDA, ng mga enforcers as against sa drivers. Now, bukod po dyan sa traffic, ito na po, yung sa EDSA busway. Yes. So kung saan, ang tawag nga po ni Secretary dito, yung EDSA rebuild. Kasi for the last 45 years, ngayon lamang po, na talagang totally marirebuild itong EDSA. At palaging pachilang, butas-butas na daan, tatapalan mo lang ngayon, ang utos sa kanya ng Pangulo, talagang totally i-rehab na yan. Kaya that will take 2 years. So may mga naman dyan, may inihanda po ang Department of Transportation kung saan in charge po talaga ang DOTR sa traffic na yan. Number 1, ay magdagdag po ng mga karagdagang bus doon sa EDSA busway. Kasi kung tatamaan po yun, ililipat lang ng isang lane. And then number 2, yun hong sa, what's this? Yung parang flyover is the Skyway. Yes, Thank you for that. No? Doon sa Skyway, pwede pong dumaan ang mga sasakyan po doon. Pwedeng shortcut doon sa EDSA kung saan ang destination. Number 3, piniprepare din po ng DOTR at saka ng MMDA yung mga collateral at yung mga katabing mga kalye para ito po ay maging mag-shortcut at daanan ng ilang mga sasakyan. So marami yung inihanda ang DOTR. At definitely naman, aaminin po naman ng DOTR, aminin namin na hindi ho madali. Talagang baka magkaroon, the first day, magkaroon ng Armageddon. Yes. Talagang masikip ang daloy ng trapiko. Pero, kinakailangan gumawa ho ng mga paraan. At yung mga steps na yan, ang nakalinya po na gagawin ng Department of Transportation. Opo. Kailan po ba talaga yung umpisa nitong EDSA rehab? Opo. Ang sabi kanina, meron hong mag-i-start po ito ng June 15. Okay. At yan po muna ay southbound. Pagkakaalam ko, Magallanes po muna, Roas Boulevard, to the southbound, dito sa may Guadalupe, if I'm not mistaken. Kasi dadaanan po ito ng ASEAN. ASEAN event by 2026. Kaya ito po muna ang uunahin. Okay. So di ba sabi, narinig ko, plano nyo na magdagdag ng bus para sa carousel. Paano ito? Para maengganyo ba yung mga motorista, yung mga private car owners na mag-commute na lang? Exactly. Isa po yan. At hindi lang yung additional magases for EDSA carousel, kundi pati ho trains. Pinag-aaralan na rin ni Secretary Vince ngayon kung kinakailangan magdagdag pa ng bagon o kaya magdagdag pa ng oras para doon sa mga riding public. Para of course, ang gusto lang naman namin maging comfortable, dumating sila sa kanilang bahay, sa kanilang tanggapan ng maayos at at the same time mas maaga at ligtas.
Medyo ako kinakabahan dyan kasi pasukan sa July Kaya nga para sa eh. iba sa amin. So yung mga estudyante namin, mga bata, will be stuck in traffic. Definitely. And hindi naman nagko-commute yung ibang mga bata. Pero yung timing lang din, no, partner. Right. Yung Sec, timing no? po. Bakit nabindot? Ba't nga ba Tsaka nabindot? tag-ulan. Oo, di ba? Tsaka tag-ulan. Ba't medyo natagalan ho ba? May maraming kinonsider. Kasi may mga technical plans pa ho, description, etc. na pinag-usapan yung tatlong ahensya ang DPWH, ang MMDA, at saka ang DOTR. Kaya't na-move na ito. Originally po nga ito, March, naging May, tapos ito na, naging June. And hopefully, sana ito'y magtuloy-tuloy na. Ang panawagan lang po namin, ang panawagan ng Pangulo at Secretary Vince na sana ay maintindihan, maunawaan po ng publiko. At ito ho naman matapos ang almost 2 years or less than 2 years, ay magiging maganda ang buhay natin sa kabaan ng EDSA. Ayan po, ayan. Habang, may EDSA, may buhay. Ano ba yan? May buhay, may EDSA, ewan ko. Basta, talaga naman ang EDSA. Pero I'm waiting for the day na 45 years na pala siya. Hindi Long na overdue. ayos. Right. Opo. Long overdue. Alright. Good luck po sa inyo. Salamat. Sir. Salamat, po. sir. Thank you very much. Salamat. Magandang gabi, sir. Siguradong aabangan po ng publiko mga susunod na hakbang ng DOTR para sa mga mas maayos at mas ligtas na biyahe. Lalo na ngayong tagulan at habang abala rin ang gobyerno sa rehabilitasyon ng mga pangunahing kalsada. Muli, salamat po sa inyo, DOTR spokesperson Mon Ilagan. Sir, maraming salamat. Isang pindot, isang tingin, isang tanong. Saan napunta ang pera ng bayan? Sa bagong digital tracker ng DBM, masusubaybayan na sa real-time ang malalaking proyekto ng pamahalaan. Ang ulat mula kay Kath Kahukom. Mas pinasimple, mas malinaw, mas bukas. Ito ang layunin ng Project Dime, ang bagong digital platform ng Department of Budget and Management para mas mapanagot ang pamahalaan sa paggasta sa mga malalaking proyekto. Gamit ang real-time data, makikita rito ang completion rate, budget source, implementing agencies at maging ang contractors ng bawat big-ticket infrastructure project. Kasama sa mga lumagda sa kasunduan ang UP NOAA at Department of Public Works and Highways. Tiniyak nilang magiging bahagi ng system ang disaster resilience at aktual na datos sa field. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, panahon na para mas mapabilis at mas mapanagot ang implementasyon ng mga proyektong pinupondohan ng buwis ng taong bayan. Ang Project Dime ay bahagi ng Executive Order No. 31 ni Pangulong Marcos Jr., layuning palakasin ang transparency, civic participation at paggamit ng teknolohiya sa pamahalaan. Sa bagong sistemang ito, hindi na maliligaw ang tanong na nasaan ang proyekto dahil sagot nito ay nasa isang click na lang. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Tinanggal na rin sa pwesto si Deputy Administrator Emma Sinclair ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA. Ito ang kinumpirma ngayon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ayon kay Castro, inalis si Sinclair dahil sa illegal na transaksyong nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos na dahilan din ng pagkakasibak kay OWA Administrator Arnel Ignacio. Sinabi pa ni Castro na mensahe na rin ito sa lahat na nagtatrabaho sa administrasyon na hindi mangingimi ang Pangulo na sibakin ang sinumang hindi gagampanan ng maayos ang kanilang trabaho. Sinabi po natin na si former OWA Administrator Arnel Ignacio, hindi po siya nag-resign, siya po ay tinanggal. Dahil sa mga anomalyang nabanggit na po ito ni Secretary Hans Kakdak. At maliban po dyan, mayroon pa pong isa na makakasama, ang Deputy Director na si Emma Sinclair. Pareho po silang tinanggal, hindi po sila pinag-resign. Sa aming pagbabalik, bentahan ng murang bigas, planong palawakin pa para sa mas maraming pamilya. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Sa dami ng isyong kinakaharap ng bansa, tila mas pinili ng mga Pilipino ngayong 2025 na hindi lamang bumoto ng mga senador o lokal na opisyal.
kundi pati sa sektor na madalas na nalilimutan, ang party list system. Narito ang report ni Angela Babad. Umabot sa 73.14% ng mga botanteng Pilipino ang bumoto para sa isang party list group nitong 2025 midterm elections. Ang pinakamataas na turnout sa loob ng mahigit isang dekada. Ayon sa datos ng COMELEC, halos 42 milyon sa 57 milyong botante ang nagcast ng party list vote. Mas mataas kumpara sa 65.6% noong 2022 at 58.9% noong 2019. Pero sa kabila ng pagtaas ng bilang, nananatiling hamon ang halos 15 milyong boto na invalid o iniwang blanco. Kabilang sa mga probinsyang may pinakamataas na fill-up rate, ang Sulu na nagtala ng 91.13% habang kulelat ang Batanes sa 52.35%. Ayon sa Democratic Insights Group, tumataas lang ang party list votes kung napapatunayan ng mga grupo ang halaga nila sa masa. Dagdag nila, kailangan ng mas malinaw na voter education ukol sa papel ng party list sa Kongreso, lalo na't may mga botanteng nalilito pa rin kung sino ang kanilang sinisimbolo at anong sektor ang kanilang dala. Sa ngayon, nananatiling mahalagang tanong, kaya ba talagang patunayan ng mga party list na sila'y boses ng sektor? O boto lang kada eleksyon? Sa susunod na halalan, hamon pa rin kung mapapanatili o mapapabuti pa ang party list turnout. Pero sa huli, ikaw pa rin ang huhusga kung sino ang tunay na kinitawan mo. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Nagpaabot ng pasasalamat si Education Secretary Sani Angara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-aproba sa dagdag na libo-libong teaching positions. Pasok ito sa layunin ng administrasyon na gumaan ang trabaho ng mga guro at umangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Narito ang report ni Cherubim Ganaden. Lumalapit na ang pasukan at kasabay nito ang bagong pag-asa para sa mga guro at estudyante. Inanunsyo ni Education Secretary Sani Angara ang pag-hire ng 16,000 bagong guro para sa kinder hanggang senior high school. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguruhing may kalidad ang edukasyon at hindi overloaded ang mga teacher. Parang okay po kasi po sa katulad po sa public kasi sa dami po ng estudyante parang kulang po talaga sa teacher. Opo, kasi po maraming school ang kulang sa teacher. Kung marami pong teacher, mas maraming instances na may matututunan yung mga estudyante po. Okay po siya kasi ngayon po per classroom po isang teacher nasa umaabot ng 50 yung estudyante na parang hindi po lahat natututukan. Ang pondo ay bahagi ng 2025 General Appropriations Act na sinabayan din ng paglalabas ng 10,000 admin positions para tulungan sa non-teaching tasks. Target ng DepEd na ma-fill ang mga position bago matapos ang third quarter ng taon. Ang lahat ng schools division offices ay inatasan ring simulan ang publication at hiring process. Malaking hakbang para sa mas maayos na public education. Dahil sa dagdag na guro, mas maraming batang Pilipino ang matututo ng maayos. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Malapit na ang tag-ulan at kasama niyan ang banta ng bagyo, baha at iba pang sakuna. Kaya bago pa man dumating ang unos, sinisiguro na ng pamahalaan na may pagkain ang bawat pamilya. 3 milyon iyan ang bilang ng family food packs na inihanda ng DSWD na pinakamalaki sa kasaysayan ng ahensya. Kasama natin ngayon live via Zoom ang tagapagsalita ng DSWD na si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang gabi po, Sec Dumlao. Welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Ms. Nina and Jack. And magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Okay. Sec Dumlao, ganito, magsisimula pa lang yung tag-ulan, pero gaano kahalaga yung may ganitong kalaking stockpile na tayo bago pa man nga dumating yung onset ng rainy season po? Ang utos po kasi ng ating Pangulo, siguraduhin natin yung kapanatagan ng kalooban ng ating mga kababayan na madalas pong mabisita ng mga iba't ibang mga bagyo o mga ibang kalamidad. Kung kaya nga po ang DSWD sa ilalim ni Secretary Rex Gatchalian ay sumunod po tayo sa kautusan na to, nag-implement na yon itong buong bansa handa project. Dito sa buong bansa handa strategy kasi nag-create tayo ng dalawang parallel supply chain. Of course, first is yung government sector driven and second is yung private sector driven. At dahil nga dyan,
na mas mapagbuti natin yung ating disaster response efforts at nagkaroon na nga tayo ngayon ng 3 million na mga family food packs na naka-preposition na po sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Matatagpo yan sa ating pong mga major hubs, yung pong National Resource Operations Center and yung Visayas Disaster Response Center. And of course, yung ating mga warehouses sa iba't ibang mga field offices. And dahil nga dito sa buong bansa handa strategy, nagkaroon din tayo ng iba't ibang mga relief prepositioning agreements na kung saan yung pong mga warehouses at the local level ay nagagamit din natin para tayo ay makapag-preposition. So napakahalaga nitong pong isinagawa natin dahil nakikita po yung pamahalaan na handa na tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa panahon po ng sakuna. Asik Irene, kung ikukumpara po itong 3 million ngayon na sabi niyo mga naka-preposition na family food packs, dati po ba ilan? Before Secretary Rex came in the DSWD, yung pong ating national stockpile ay nasa 750,000. And because nga of the experiences that we've had noong pong mga nakaraan na taon, nakita natin na kinakailangan pa natin paigtingin, strengthen yung ating disaster response operations. Kaya nagbigay ng kautusan si Secretary na mas pabutihin pa natin, pabilisin yung production and stockpiling efforts natin, Ms. Nina. Asik, Irene, may bago ba ngayon dyan sa mga family food packs compared to last year? Lagi tayo nag-uusap kasi ang dami talagang sakuna, sunod-sunod. Meron bang additional or may mga bago dyan sa nilalaman po ng mga boxes na yan? Actually, yung pong mga family food packs and the non-food items na nakikita nyo po na naipapahatid natin in the previous years, similar po yan. However, meron tayong dagdag sa taon po na ito, yung ready-to-eat food. So dito po sa ating ready-to-eat food boxes, meron po iyang mga meals, yung pong lugaw, champurado, meron din po yung kanin na may ulam na. Kasi batid natin, Ms. Nina and Jack, na meron sa panahon talaga ng sakuna, once you evacuate, kapag displaced po yung population, hindi na talaga nila alintana, hindi nila alam kung ano po yung kanila pong mga dala-dala. And once they are in evacuation centers, ang isa po sa napaka-importante na pangangailangan nila ay pagkain. So meron po tayo ngayon nitong ready-to-eat food. Dahil alam naman natin may kinakailangan ng period para mag-set up ng mga community kitchens. Kinakailangan pa rin po na mag-identify ng areas. Now, because of the ready-to-eat food packs, mabilis na po nating matugunan yung pangangailangan sa pagkain. Especially doon sa mga ports po na kung saan meron po tayong mga mga strandees kapag nag-cancel po ng paglalayag. Asik, ganito yung pagkaka-preposition natin ng mga items, di ba? Kasi sa bansa natin, sa natin, na-observe natin na pag yung mga July hanggang September, sa taas yung bagyo, di ba? Then yung mga Burr months na sa baba. So pag ganito ba, mas mataas muna yung mga naka-preposition sa northern provinces. Then later on, dun tayo sa mga Mindanao nagko-concentrate? Or pare-parehas lang po? Well, actually, strategically preposition po yung pong ating mga stockpiles o yung mga family food packs and non-food items across the nation po or across the country. Makikita nyo po, merong pong distribution yung pong ating mga stockpiles. And dahil naman po, ongoing pa rin yung production dyan po sa National Resource Operation at sa VDRC sa Cebu, kung kinakailangan na i-replenish natin yung ating mga preposition na goods, ay madali rin pong naisasagawa ng DSWD. Okay. So, papaano po natin sinisiguro na makakarating po agad-agad ang tulong, lalo na po sa mga liblib na lugar o sa mga isla o yung mga lugar na talaga naman pagbinaha, di ba? Hindi sila, nahirapan po silang makakuha ng supplies. Yes, as I mentioned earlier, Ms. Nina, naka-preposition na tayo in strategic areas across the country by virtue of a relief prepositioning agreement with the local government units. Nagagamit po natin yung kanilang warehouses. So, yung pong ating mga food packs nasa ground na po. And in fact, hanggang sa mga geographically isolated disadvantaged areas, meron na po tayong mga naka-preposition. And dahil nga sabi natin may buong bansa handa strategy tayo, wherein yung supply chain to nga we're able to
establish or forge partnerships with yung po mga established na mga large and small groceries, pati yung mga manufacturers and distributors. Okay. Kaya nakakapag-leverage tayo dun sa kanilang technical expertise and nakapag-create tayo ng private sector driven nga na supply chain. So kung kinakailangan natin ng replenishment o karagdagan pang mga family food packs, yung ating pong mga suppliers ay doon na po sa area ide-deliver. Okay, last question na po, Asek. Dumlao, sabi nyo kanina may mga ready to eat. Kumusta naman po ang shelf life ng mga ito? At when you say ready to eat, talagang ready to eat, hindi na kailangang initin, hindi na kailangang pakuluan or something. Ano po ang gagawin? Asek Dumlao. Tama po iyan, Ms. Nina. Sa pakikipag-ugnayan with the Department of Science and Technology, particularly the FNRI, nabuo natin itong mga ready-to-eat foods. So tama po iyan, hindi na kailangang iinit. Bubuksan nyo lamang po yung packages or yung tin cans and pwede na siyang i-consume. Now, ito namang pong ating mga family food packs and yung ating mga RTEF, meron po yan talagang shelf life. For the family food packs po natin, 1 year po iyan. And we make use of an inventory system. And yung inventory system din natin, yung warehouse inventory tool, nakikita natin kung saan po naka-preposition, ano po yung shelf, ano po yung period o na-produce ang mga ito at kailan po yung expiration date. Kung kaya nga po kapag nakikita natin na near expiry na, 3 months before expiry na yung ating pong mga family food packs, hindi pa siya na-release o na-distribute, pwede na po natin yan gamitin o i-release for food for work. Dahil ang gusto po natin, yung mga family food packs natin, fit for consumption at hindi po madaling mag-expire kapag nakarating sa ating pong mga kababayan. Ayan, para hindi rin siya masayang pag hindi nagamit. Maganda naman, may solusyon na ganun. Opo. Naku, maraming salamat po, Asek Irina Dumlao ng DSWD at saludo po kami sa inyo at sa mga kapwa nyo Angels in Red Vests. Maraming salamat po at magandang gabi. Tinitignan ng Department of Agriculture ang posibilidad na palawakin ang bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas para mas maabot ang mas marami pang low at lower middle income families. Ayon kay DA spokesperson Asek Arnel de Mesa, posibleng umabot sa 15 milyong pamilya or 60 milyong Pilipino ang bagong target. Sa ngayon, 4P senior citizens, PWDs at solo parents pa lang ang pwedeng makinabang sa subsidized rice. Plano ng DA na simulan ang rollout sa Mindanao, lalo na sa mga lugar gaya ng Zamboanga at Bangsamoro Region. Pero may babala ang Grain Retailers Confederation of the Philippines na hindi kayang tapatan ng mga retailer ang presyong 20 pesos, kaya posibleng maapektuhan ang kabuhayan ng maliliit na negosyante. Inihayag ng Department of Agriculture na pinag-aaralan na nila ang posibleng pagpataw ng floor price sa palay. Dahil ito sa report na binabarat ng ilang negosyante sa Luzon ang mga magsasaka na bumibili ng palay sa napakababang halaga. Sabi ng DA dapat ay nasa 20 pesos ang presyo nito. Pero binibili umano ng mga nasabing negosyante ang palay sa mga magsasaka ng 13 hanggang 15 pesos lang kada kilo. Ayon sa DA, iniimbestigahan na nila ang bagay na ito. Sa aming pagbabalik, American rock band na The Fray magbabalik Pinas for a concert. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Tinalo ng Oklahoma City Thunder ang Minnesota Timberwolves 114-88 sa Game 1 ng Best of 7 Series sa Western Conference Finals. Nanguna sila Shea Gilgeous-Alexander at Jalen Williams. Sa opensa ng Thunder, may 31 points, 5 rebounds at 9 assists si Alexander habang nag-ambag naman ng 19 points si Williams. Bukas naman ang Game 1 ng Eastern Conference Finals sa pagitan ng New York Knicks at Indiana Pacers. Na ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Muling magbabalik sa Pilipinas ang American rock band na The Fray para sa isang concert.
Ang Manila leg ng concert ang only stop in Asia ng The Fray. November 2022 nang unang mag-concert sa bansa ang Grammy-nominated band. Kabilang sa mga pinasikat ng bandang The Fray ang You Found Me at How to Save a Life. Kaya naman abangan niyo yan mga kaarangkada ha. Balik muna sa inyo, Jeka Niña. At heto pa ang isang balita na talaga namang todo ang good vibes na hatid. Ang pagiging matapat ng isang traffic enforcer na nagsaoli ng napulot niyang pera dyan po sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Kwento ng enforcer na si Mervin Legarta, nakita niya ang isang wallet sa tabing kalsada kahapon ng umaga. May laman itong 20,000 pesos. Pero dahil walang ID o anumang pagkakakilanlan ng may-ari, minabuti niyang dalhin na ito sa City Hall. Ipinagbalaki naman ni Mayor Junard Ahong Chan ang kabutihang loob ng ipinakita ni Legarta. Saludo kami sa iyo, Kuya Mervin. Mabuhay ka! Good job, sir. Yes. Diba? May mga ganun stories na feel good talaga. It's a good end to our show. Oo, Yan ang mga diba? balitang umarangkada. Ngayong araw, ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Araw magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayong makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630.